Ayan. Gumagamit din po kami ng stethoscope. Stethoscope po ba ang tawag dito? Wow! Kung ang doktor or nurse ay gumagamit nito, meron din po kami. So, ayan. Hello! Magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko, at magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas. Kumusta kayo? Sana ay okay naman kayo dyan. Araw ngayon ng linggo at nakapagpahinga rin kahit pa paano. Hindi nyo itatanong, ay medyo mahaba-haba rin hindi ako nakapag-upload dahil sa tawag ng trabaho ay kinakailangan unahin muna natin. Pero ngayon, nagkamiron ako ng pagkakataon na makapagawa ng video at meron akong share sa inyo na kaunting bagay about sa mga gamit ng mga pagmimekaniko. At bago ko sumula ng aking video, gusto ko munang kumustahin kayo at matagal-tagal din tayong hindi kakausap. Una sa lahat, kumusta sa lahat po ng mga nandito sa Ireland, sa mga taga Monaghan, taga Cork, Galway, yung mga nakakakilala sa akin, sa mga kaibigan ko dyan, sa Coil, sa Combilip, sa Mac Engineering, at mga taga-Israel, kay Sir Ferrer, kay Sealant Builder, kay Sir Manny Kylo, kay Kuya Gary, at kay Roan ng 721. At kumusta kayo? Sana okay naman kayo yan. Ayun. At gusto kong i-share lang sa inyo kahit kaunti yung about sa mga gamit na tools na ginagamit ng isang mekaniko. Siguro yung iba alam naman nila to. So i-share ko lang dun sa mga hindi nakakaalam. Kami pong mga mekaniko ay para rin kami yung mga doktor. Kung ano, meron din pong mga tools na ginagamit ng doktor na ginagamit din namin. So ipapakita ko sa inyo, meron akong tatlong gamit dito na sa tingin ko yung hindi pa nakakaalam ay sasabihin nyo parang ang doktor ano. So ayun, at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung gamit ng mga doktor na ginagamit na namin. So simulan na natin. Ito po, siguro kung makikita nyo, ayan, gumagamit din po kami ng stethoscope. Stethoscope po ba ang tawag dito? So ayan, kung makikita nyo yung dulo, actually meron din kaming extension na medyo mahaba na patilos. So ito po yung dulo nyan. O kung ang doctor or nurse ay gumagamit nito, meron din po kami. So ayan. Tapos dito sa dulo, may extension pa po, may thread. Hindi ko lang makita at baka nawaglit. So ayan. Tapos mahaba po yan. Ito pag pinipitik nyo, maingay sa loob. So ginagamit namin ito. Sa pag dinig ng mga makina kung mayroong kakaibang tunog. So gagamitan namin ito. Yung iba hindi na gumagamit. So, yung mga expert yan. At saka malalaman naman yun eh. So ilalagay namin sa gilid ng makina at papakinggan namin. Kung ang doktor o ang nurse sasabihin, inhale, exhale, meron din po kaming ginagawang paraan. Pag nilagay namin dun sa makina, sa gilid ng makina, sa may block ng makina, sa mga mekaniko, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Naka low idle, tapos pag dinikit namin, i-accelerate namin, tataasan namin ng RPM para marinig namin ng ayos kung ano yung lumalagatak sa loob, kung nagtanggalan na ba ang mga tornilyo sa loob o matindi na ang sira, kung kinakailangan ng operahan o i-overhaul. So yun po yung dahilan at meron kaming ganito para sa pandinig ng mga tunog ng makina kung kakaiba. So ayan, ito ulit.
stethoscope at sa dulo niyan ay medyo mahaba-haba pa. So yun, isa itong ginagamit namin. Kaya gusto kong i-share sa inyo. So, sa susunod, yung isa naman, ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung isang gamit namin. Ayan. So ito, usually na ginagamit natin to, lalo na nung pandemic, gumagamit po tayo nito. So, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ang tawag dito ay infrared thermometer. So ito, ginagamit namin to sa pagtingin namin, hindi para sa tao, kundi para sa mga electric motor, para makuha namin yung temperature ng mga motor. So ayan, ganito pa rin yung ginagamit po namin kapag tingin ng mga pagtingin kung mataas na yung temperature o hindi. So buksan natin. Ayan, gumagana po ito. Maganda po ito at maraming mga nakalagay dito na temperature. At yan, may mga percent pa. Ayan, kung makikita nyo, may ilaw siya. Yan, tingnan natin sa akin. Yan, 34 po. Wala naman dagnat. So, ayun. So, ito, ang isa pa rin ginagamit namin, malimit namin gamitin, every month, nag-check up kami ng planta at yung mga motor. Chine-check up namin, tsaka yung gearbox kung gaano kainit. So, nilalagay namin sa record namin yon para malaman ng manager namin. So, yun. At kahit pa paano, ito yung pangalawang gamit namin sa pagtingin ng temperature. Diba, ang ginagamit naman natin yung nilalagay dito sa kilikili or nilalagay sa bibig. So, ayun. So, sunod naman natin yung isa pang gadget na ipapakita ko sa inyo. Ayun, sa lahat po ng mga manonood, sa mga nagchat-chat sa akin, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At sana po'y lagi kayong naandyan. Ito, medyo malaki-laki itong gamit ko na to. So, ito naman yung isang tool na masasabi ko sa inyong meron din ng doktor na ginagamit nito. Ang tawag po ay endoscopy. So, yung endoscopy po, sa pagkakaalam ko, yun po yung nilalagay sa loob ng bibig natin, pinapasok sa hanggang sa looban para silipin yung mga gusto nilang makita. Tulad po nung i-share ko lang yung anak ko na sobra yung acid niya at nagdesisyon yung doktor na kinakailangang lagyan ng endoscopy para silipin kung gaano kadami yung acid sa loob. So ito po, nahawa ko ay isang gadget na kung saan sinisilip po namin yung mga bagay na hindi namin makita sa loob at medyo sikip sa yung nasa makina po tayo at na doon kailangan nating silipin, pwede po itong nating gamitin. Ito po ay isang nakakatulong sa amin. So, ipapakita ko sa inyo. Doon sa doktor, kung gumamit po sila, meron po silang monitor, computer, at doon sila tumitingin. Pero itong sa amin ay meron kaming LCD at din lang namin tinitingnan. So ito po ay isang camera rin at ito yung pinapasok namin sa loob. So buksan na natin. I-on ko sa inyo. Ayan, bukas na ba? Kung nakikita nyo umilaw na, may camera po yan. Kasama na rin yung makina. So ayan, ito yun no. Kung makikita nyo, kung nakikita nyo yung mukha ko. Ayan. Ayan. So, nakikita ba? Ito po yung sasakyan namin. Ayan.
Di ba? So, ito po yung isa sa gadget namin na sinasabi ko na para rin kaming doktor. Pwede namin silipin sa loob ng makina kung ano ba, kung may nahulog o kung nasaan ba yon. So, ito yung isa sa tutulong sa amin para makita namin sa loob. Ayan. Usually naman, ang gumagamit lang naman ito, hindi ko naman masabi na medyo mahal kasi po ito para maging isang tools natin. So, ayan. Napapatayin ko na po. So, bali, karamihan naman, madalang pong gumamit ang mga mechanic ito. Depende na lang kung mayroong budget at pwedeng bumili. Why not? Bakit hindi natin bumili? Ito po ay nabili sa Temo. At makikita po nyo kung magkano ang presyo. Ayan po. At kahit pa paano, ay na-share ko sa inyo yung mga bagay na pailan-ilan na ginagamit ng mga mekaniko na karamihan naman ay madalang gumamit nito. So medyo mahal-mahal din kasi ito pag binibili. Ayan. Ayun, at sana po ay kahit pa paano, meron akong na-share sa inyo na sabi ko nga, para rin kami mga doktor, kung iisipin, dahil lalo na po kapag kami nag-trouble ng mga sasakyan at kung kinakailangan ng ibaba yung makina, ayun po ang tawag, overhaul na. Sa ako naman siyempre operahan kung kinakailangan operahan yung tao sa sakit niya ay operahan. So ganoon din po kami po ay mag-overhaul din ng mga makina kung ang makina sa loob o hindi na maganda at kinakailangan ng i-overhaul. So yun po. At sana po ay kahit pa paano muli ay meron akong na-share sa inyo kahit saglit. At sana po ay wag po kayong magsawa na subaybayan ng lahat ng mga bidyong i-upload ko. Maraming salamat sa patuloy niyong panunood at sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod kong video. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo.